baka hindi tayo mabot ng 6 na buwan makabalik ng Presidente Duterte. Makakauwi na po si Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay Attorney Salvador Panilo. Pakinggan po natin ang pahayag ni Attorney Salvador Panilo, yung sinasabi niya baka wala pang 6 na buwan makakauwi na po si Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan po natin yung pahayag niya. Ito. Baka hindi tayo mabot ng 6 na buwan makabalik ng Presidente Duterte dahil marami ho tayong mga naihain na petisyon para makabalik siya. Yung petition for writ of habeas corpus ay hindi pa nare-resolve yun. Yan namang ipapile ng abogado niya sa Hague. Pag nahain yun, maganda rin remedyo yan dahil pansamantalang pagpapalaya sa kanya dahil may mga irregularidad at mga illegalidad na bumalot sa kanyang pagkakaaresto. Kaya hindi totoo na mawawala siya sa pagkaalkalde. Kaya kayong mga taga Davao, pakita nyo, 99.99%, iboto nyo si Presidente Duterte. At yung walang utang na loob na kalaban niya, ibaon nyo na. Ibaon nyo sa pagkatalo. Dahil talaga namang walang hiya ang ginawa niya. Biro nyo, inalagaan niya ang pamilya, binigyan niya ng posisyon, pagkatapos nilalabanan niya ngayon. Grabe talaga ang mga Pilipino, no? May mga Pilipino talagang may diferensya. Mabuti karamihan, hindi. Walang ganon. Napakinggan po natin yung pahayag ni Attorney Salvador Panilo na baka nga wala pang 6 na buwan makakauwi na si Pangulong Rodrigo Duterte. Yan nga yung sinasabi ko sa inyo na hindi aabot ng September yan, makakauwi po si Pangulong Rodrigo Duterte. Makakauwi po yan bago mag-September o sinasabi nilang umpisahan na yung hearing sa kaso. Makakauwi po yan. Totoo yung sinasabi ni Attorney Salvador Panilo. Mangyayari po yan. Napakaraming na po ngayon mga grupo na kumikilos para madali ang pag-uwi ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mayroon na po yung Green Rice Group. Hindi yung rice na bigas, rice, sabaga, raise me up, yan. Makakauwi po yan. Kaya dasal lang po tayo na talagang makakauwi na po si Pangulong Rodrigo Duterte bago mag-September. Dahil mananalo po yan sa eleksyon. At saka yung pinapatamaan ni Attorney Salvador Panilo na walang utang na loob, dapat ibaon yan. Dahil nung sa kapanahunan ni Pangulong Rodrigo Duterte, inaalagaan yung pamilya, binigyan po ng pwesto sa Malacanang, pero ngayon, anong ginawa? Kinalaban si Pangulong Rodrigo Duterte. Kung sabaga, hindi na po nahiya. Kahit nakikita na pong hindi naman po siya mananalo, pero kinalaban pa rin po si Pangulong Rodrigo Duterte. Talagang marami po talagang nagtatraidor kay Pangulong Rodrigo Duterte. Marami po yan sila. Hindi lang po yan yung kalaban niya. Marami po. Dikit ng dikit kay Pangulong Rodrigo Duterte nung siya pa ay Pangulo ng bansa. Nakadikit po yung mga yan. Talagang akala mo naman, die hard kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pero nung natanggal na po o wala na po sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte, dinidiin siya, ipinagkalulong siya, pinagkaisahan po siya. Di ba? Nakikita naman po natin sa mga pangyayari, di ba? Kahit yung mga pulis, hinuli siya. Kita po natin si Torre, di ba? Dinubli yung sahod ni Pangulong Rodrigo Duterte yung mga pulis, pero wala pong nagtatanggol sa kanya nung nangyayari yung paghuli sa kanya patungong Netherlands dahil sa ICC. Wala po, walang nagtanggol sa kanya. Tahimik lang po ang lahat. Si Torre po ang bida, di ba? Pero binigyan niya ng karangalan yung mga pulis. So baga, gumanda yung nila, ng imahe ng mga kapulisan ng panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Talagang maganda yung mga record nila noon. Napakaganda po. Pero ngayon, yung pinahalagahan ni Pangulong Rodrigo Duterte, talagang mahal ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga kapulisan, mga kasundaluhan. Pero nakita po natin, yun din po ang humuli sa kanya. At pinadala sa Netherlands, sa ICC. Nakakalungkot. Kaya diyan natin makita, nakakalungkot, diba?
Hindi naman sa sinasabi natin, sinusumbatan natin sila dahil binigyan sila ng dubling sahod ni Pangulong Rodrigo Duterte o ginawang doble yung sahod nila. Pero dapat, kahit pa paano, tao pa tayo Pilipino tayo, natural po sa atin na tumanaw ng utang na loob, di ba? Ganyan po tayo mga Pilipino, marunong po tayo tumanaw ng utang na loob. Pero sa nangyayari ngayon, kita na po natin, di ba? Dinubli yung sahod, pero yun din pala maghuli kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya huwag kayo mag-alala dahil yung sinasabi ni Atty. Panilo, mangyayari po yan, malapit na yan. Dasal lang po tayo mga kababayan, malapit na po yan, makakauwi po yan. At kapag nakakauwi yan si Pangulong Rodrigo Duterte, marami pong mga kalaban niya nga haibularin at saka kakabahan po. Kakabahan po ang mga yan. Sigurado po yan mga kababayan. Kakabahan po yan. Matatakot na po ang mga yan kapag nakauwi si Pangulong Rodrigo Duterte. Mayroon po diyang kakabahan na po. Marami po yan. Sigurado yan. At kapag nanalo pa ng bilang pagka-mayor, nako, magkakaroon na naman po ng katungkulan sa gobyerno si Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Lalong kakabahan sila, di ba? Lalong kakabahan sila, sigurado yan. Kapag mapawalang bisa yung mga kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte doon sa ICC, nako po, talagang hihinga ng malalim yung mga taong gumawa sa kanya. Sigurado yan, mga kababayan. At dyan na po mag-uumpisa ang pagbangon muli ng mga Duterte. At yung mga nagdidiin sa kanya na sa taas, diyan na po mag-umpisa ang dandahang pagbagsak nila patungo sa baba. At ang mga Duterte na naman po at ang taong bayan ang aangat. Dahil nasa likod po ng mga Duterte ang taong bayan na nagmamahal sa kanila. Dahil umaasa na may pag-asa pa sa bansa kapag ang mga Duterte ang mamumuno. May pag-asa. Dahil naniniwala po ang karamihan ng taong bayan na pag ang mga Duterte, maganda ang pamamalakad sa bansa. Di ba? Lalong-lalo na yung mga OFW. Talagang mas gusto-gusto nila si Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi na sila mag-alala sa kanilang mga anak dito sa Pilipinas kapag nasa ibang bansa sila dahil alam nila safety ang kanilang mga anak. Hindi mapapasok sa mga masamang bisyo. Hindi matatakot kapag umalis ng bahay. Hindi sila masyadong kakabahan. Pero ngayon, lahat ng kaba mararamdaman na po nila. Opo, totoo po yun. Dahil sa mga nangyayari ngayon, matindi na rin po. Kita niyo naman pong balita nung kahapon ba yun o isang araw ba yun? Yung isang tatay, di ba? Anong ginagawa niya sa kanyang mga anak? Di ba? Dahil po yan sa sa paggamit ng druga. Ayan ang epekto. Wala nang kinikilala kahit anak, ayan. Inaano na. 'Di ba? Hindi lang isang anak. Hindi lang isa 'yon. 'Di ba? Ganun kakatakot. Yung masaklap doon yung asawa niya ay nasa abroad. Yan ang sinasabi natin. Kapag nasa abroad ang asawa tapos iwanan yung asawa dito, lalaki ba o babae sa bansa natin, kakabahan ka kapag pumasok na po sa droga yung asawa, diba? O kaya yung anak, masisira po talaga ang pamilya. Kaya dyan po galit na galit si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ganun na lang po ang ginawa niya noon nung kapanahunan niya. Dahil alam niya masisira po talaga ang pamilya kapag may isang membro na lulong, pinagbawal na gamot. Hindi po nagkakamali si Pangulong Rodrigo Duterte. Talagang sira ang pamilya kapag may nakapasok na po na droga sa isa sa membro ng pamilya. Ayan, kaya ang mga OFW, ganun na lang po nila kamahal si Pangulong Rodrigo Duterte. Mahal na mahal po nila dahil sa nagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte, naging safety ang pamilya nila. Hindi sila kakabahan kahit nasa ibang bansa sila. Titiisin nila yung lungkot, at least alam nila na safety yung mga anak nila dito sa bansa natin. Duterte, at sana nga makakauwi na po siya bago mag-September. Hindi nga daw aabot ng 6 na buwan, makakauwi po siya. Dahil po yan sa ating mga prayers at
sa inyong suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa inyo at ingat po kayo mga kababayan ko. God bless po sa inyong lahat.